walang dilit iba, ang ating inang kapatid sa Bagong Jerusalem na maghayag tungkol sa paghahari ng Diyos sa ating panahon, sa nababagong panahon, walang dilit iba, Inang Hermie. Malakas na palakpak sa ating Diyos. Buhay bang Diyos? Amen. Narito ba siya ngayon? Amen. Kung ganon, palakpakan ng malakas ang ating Panginoon. Hallelujah! Praise God! Hallelujah! Purihin siya mang Yahweh! Woo! Purihin ang Panginoon sa Kristo! Woo! Purihin ang banal na Espiritu Santo! Woo! Purihin, purihin, purihin! God is good! All the time. All the time! God is good. Set my spirit free! Yahweh Shaddai. Yahweh Shaddai! Set my spirit free. Maraming palakpak! Maraming grasya! Konti palakpak! Walang grasya. Walang palakpak! Walang grasya. Kung gano'n, palakpakan muli ng malakas ng lakas ang ating Panginoon! Hallelujah! Praise God! Hallelujah! Amen! Ngayon naman, ilabas na po natin ang ating mga ngiti. Bakit kailangan ngumiti? Sapagkat tatanggapin natin si Jesus, ang salita ng Diyos. Sinabi ng ating Panginoon, nakikinig sa akin ang aking mga tupa. Kayo ba'y tupa ni Jesus? Kung ganon, makinig, makinig, makinig ang may pandinig. Amen. Wala pandinig. Huwag makinig. Wala kang pandinig. Wala kang pandinig. Amen. Kasi nga, pagka ganon, Magpapalood. yung walang pandinig, hindi pinaalam ng Diyos. Yung mabuting balita. Bakit? Kasi usi lang, hindi naman nakikinig sa salita ng Diyos. Amen? Ngayon naman, dadako na po tayo sa ating pagsasaluhan ngayong araw na ito mula sa aklat ni San Juan. No? At ang pamagat ano ba ang palagay ng mga tao kay Jesus? Ano? Sabi ng mga tao, si Jesus ay isang propeta. Si Jesus na nga ang Misaya. Sabi ng mga tao. Ngunit mayroon naman nagsasabi, mayroon bang propeta na galing sa Galilea? Dalawang panig, no? Dalawang nahahati, no? Yung nananalig at nananampalataya sa ating Panginoon. Oh, kayo ba ay nananampalataya sa ating Panginoon? Amen. Oh, sabi nga, nung umuwi yung mga kawal, sabi nung Saduseo, bakit hindi nyo hinuli si Jesus? Sagot nila, tinatakot po kami. Makapangyarihan ang kanyang salita. No? Wala pang ganun na magsalita makapangyarihan. Sabi ng mga Saduseo, kayo man ay nalinlang. Nalinlang kayo. Tayo ba nalinlang? Hindi. Sapagkat tunay nga na ang ating Panginoong Jesus ang Mesaya. Amen? Oh. Bakit maraming mga namumuno, mga matataas na tao, mga iskriba, pariseo, mga saduseo, hindi naniniwala na si Jesus ay Mesaya? Bakit? Sapagkat, sabi nila, wala pang propeta na nanggaling sa Galilea. O, kasi sila ay nagsasaliksik. Sinasaliksik nila ang aklat. Pero, hindi nila ilalam si Jesus kung paano ba siya napunta sa Galilea. Diba? Si Jesus nakarating sa Galilea dahil siya ay ipinanganak sa Bethlehem. Sabi nga nila, ang Messiah
ay ipapanganak sa Bethlehem at siya ay manggagaling sa lipi ni David. No? O, di ba? Galing kung nagsaliksik lang ang mga Saduseo, ang mga nakakaalam sa lahat ng aklat, no? Malalaman nila na si Jesus pala ay sa Bethlehem ipinanganak. No? Sapagkat nung tumawag ng census ang gobernador ng Romano, nagpatala sila doon sa Bethlehem. Si Maria ay kagampan noon. Kaya doon siya inabot ng panganganak sa Bethlehem. Doon si Jesus ipinanganak sa Bethlehem. At siya ay sa lahi ni David. Maliwanag yun. Sa atin, maliwanag. Pero sa kanila, hindi. Sapagkat hindi sila nagsaliksik. Bakit hindi sila nagsaliksik? Ang kanilang puso ay puno ng inggit, galit, hinanakit kay Jesus. Bakit? Si Jesus tinik sa kanilang lalamunan. Bakit naging tinik si Jesus sa lalamunan nila? Ha? Sapagkat maraming tao, no, ang nananalig at nananampalataya kay Jesus noon, no? Para nangang artista si Jesus. Kapag nagkakakulumpunan ang mga tao, halos hindi mahulugan ng karayom. Di ba? Yun ang ayaw ng mga Saduseo, ng mga Pariseo. Sapagkat pag wala nang sumamba, no? Alam nila, nagtatayo ng si Jesus bagong sekta. Pag wala nang sumamba sa kanila, wala na silang maibigay sa mga Romano na nakakasakop sa kanila. Hindi na sila makakapag-tax. Anong gagawin? Aalisin sila. Wawasakin ang kanilang templo sapagkat wala na silang pakinabang. O, di ba? Kaya ganun na lang ang galit nila kay Jesus. Gusto nila itong patayin. No? Sabi nga ni Nepomuceno. Tama ba? Nepomuceno tuloy. Sabi nga ni Nicodemo, no? Hindi ba kapag hindi naman tayo humahatol agad, di ba? Nililitis muna natin, pero sila hinahatulan na nila si Jesus, no? Hinahatulan na nilang mamatay even, no? Galit na galit sila kay Jesus. Ang sabi nila kay Nicodemo, ikaw ba yung taga-Galilea? Ibig sabihin, kumakampi ka ba sa kanila? No? Magbasa-basa ka nga ng masaliksik mo na hindi manggagaling sa Galilea ang propetang Mesaya na magliligtas sa atin. Kasi ang alam nila na tagapagligtas, no? Yung hindi mahirap. Bakit? Ang mga Galilean, mga mahihirap ang mga tao doon. Mangingisda ang ikinabubuhay. Kaya minamata ng mga Saduseo, ng mga Pariseo. Minamata nila ang Galilea. No? Galing lang sa Galilea. No? Hindi nila alam kaya napunta sa Galilea si Jesus. Dahil tumakas patungong Ehipto nung siya'y bata, sanggol pa lang dahil ikapapatay siya ni Herodes. No? Sanggol pa lang siya, nanganib na ang buhay ni Jesus. Dinala siya sa pamamagitan ng anghel. Sinabi kay Jose na ialis niya si Jesus sapagkat ipapapatay ang mga bata mula 1 taon hanggang 2 taon. Kaya dinala nila, naniwala sila sa
kaya sa anghel, kaya dinala nila si Jesus sa Ehipto. Nung mamatay yung haring iyon na si Herodes, saka lang sila bumalik. Pero hindi sila nagbalik sa Jerusalem dahil yung anak ang nakapwesto. Ang hari, Herodes din yun. Ang hari, kaya doon sila sa Galilea namuhay. Yun ang kwento. Hindi nila sinaliksik, no? Kaya sila naligaw na andyan na pala yung inaantay nilang Misaya, hindi pa nila nalaman, no? Hanggang ngayon, nag-aantay pa ng Misaya ang mga Hudyo, no? Na nag-aantay pa sila ng Misaya, hindi pa dumarating. No? Tayo, yung pagbabalik na ang inaantay natin. Di ba? Ang pagbabalik na ng ating Panginoong Hesukristo. Amen. Di ba? Siya ay magbabalik. O, sa pangalawang pagkakataon. Yung mga kanya kukunin niya. Yung mga nanalig, nanampalataya sa kanya, yon ang maliligtas. Yung hindi, nanalig, nanampalataya, mapapahamak at mabubulid sa dagat-dagatang apoy ng impyerno. Amen? No? Si Jesus talaga ang Bisaya. Ang daming mga Pariseo nung si Juan Bautista ay bautismuhan si Jesus. Di ba? Sinabi ni Jesus na sinabi ni Juan Bautista na si Jesus ang Mesaya. Bautismo niya kay Jesus, pag-ahon sa tubig, bumukas ang langit, no? Bumaba ang kalapati, ang banal na espiritu sa nagkatawang kalapati, no? At saka lalim naman sila ng isang makapal na ulap at narinig nila ang salita ng Diyos. Ano ang sinabi? Ito ang pinakamamahal kong anak na aking pinalulugdan. Ipinakilala ng Diyos. Pinakilala ng Diyos si Jesus. Ayaw pa nilang maniwala. Ang gusto niya kasi mamatay. Patayin si Jesus. No? Ipako sa krus. No? Yan ang ginawa nila. Yung kaligtasan, no? Natin, no? Kaligtasan natin ay ibinigay ni Jesus sa pamamagitan ng pagbubuwis na kanyang buhay doon sa krus ng Kalbaryo. At kanyang pagkamatay, sa ikatlong araw, siya ay muling nabuhay. Tapos itinatuwa na naman nila. Ayaw nila, gumagawa pa sila ng mga peking mga balita na konteso ninakaw yung katawan ni Jesus ng mga alagad. Di ba? Tingnan mo yan, mga yan. Kaya yan, talagang dumiretso siguro sa impyerno. Alam na nila, sinabi na ng mga bantay na mga kawal ang nangyari, ngunit binaligtad pa nila. Sinabi, kasi mapapahiya sila. Ayaw mo lang mapahiya? Gagawa ka ng ikapapahamak ng iyong kaluluwa. Diba? Ayaw nilang mapahiya, kaya puro kasinungalingan ang ipinakalat nila sa mga tao. Yan. Kaya nga, hanggang ngayon, hindi naniniwala yung mga Hudyo na nabuhay si Jesus. Dahil lang ang naniniwala sapagkat nandyan na nga, no, sa Bible, nandyan ang kanyang kwento. Ang nangyari sa kanya, ang mga mahalagang ginawa niya, no? Na siya ay nagpagaling
Nagpalakad ng lumpo. Ang ketongin gumaling sa pamamagitan lang ng salita. Ang bulag, katulad ko nakakita. Amen. 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 Kaya ako makakakita pa. Amen. No? Yan ang sabi sa akin ng Panginoon. Pagliwanag ng iyong mata, makikita mo ako at ang aking mga anghel. Diba? Napakabuti ng Panginoon. Amen. Makikita ko siya pag lumiwanag na ang aking paningin. Ngayon, unti-unti nang lumiliwanag. Amen. Diba? Dati-dati, yung aking mata, puro, estrella ang nakikita ko. Malapit, malayo, star. Yung mga ilaw na ganyan, star yan, star. Pero ngayon, nakikita ko na siya ilaw. Ilaw. Dati yan, star. Puro star yan. Yun ang nakikita ng mata ko. Pero ngayon, maganda nang nakikita. Buo na. Hindi na malabo man, pero okay na yung aking nakikita. Nakikita ko na yung buo. Kaya lang, hindi siya malinaw. Pero sabi nga ng Panginoon, palilinawin din ang aking mga mata. Hindi lang yun. Pagagalingin niya ang aking karamdaman. Ano ba yung karamdaman ko? Masakit ang likod ko. Masakit ang tagiliran ko. Masakit ang tuhod ko. Ayan. Pero purihin ang ating Panginoon. Pinagaling ba ako? Amen. Amen. Ayan, nakakatayo na ako dito sa inyong harapan. Hindi na ako nangangatog na. Dahil nung una akong tumayo, jug, 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 jug. Pati ito, jig, 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 jig. Hindi ko mahawakan ito ng tama. Kasi nangangatog. Di pa ako malakas siguro noon. Pero ngayon, binigyan ako ng lakas ng ating Panginoon. Para makatayo dito sa harapan upang ibahagi ang kanyang mga salita. Amen. Ang sabi nga ng mga kawal, no? Makapangyarihan ang salita ni Jesus. Amen. Di ba? Sabi niya doon sa mga pinagaling niya, go, magaling ka na. Bumangon ka. Dali mo yung ano mo, higaan mo. Magaling ka na. Di ba? Salita lang ni Jesus. No? Ang gusto kasi nung mga alagad, katulad ni Judas, ang gusto niya, alam niya makapangyarihan si Jesus. Gusto niya, isang click lang, mapulbos, no? Mapulbos ang mga kaaway, no? Ang gusto nila kasi, si Jesus ay maghari upang palayain sila sa pagkaalipin, no, ng mga Romano. Gusto ni Judas, isang click lang, kaya nga siya nagsawa siya, nainip siya, kaya nga niya ipinagkano si Jesus, no, sa halagang 30 pilak. 30 pilak na ginto. Alam niyo ba kung ano ang halaga noon? Sing halaga ng isang alipin. Yun ang halaga noon. Kaya nga, dapat inilagay niya mo na, ibebenta niya lang din si Jesus. Inilagay niya na sa mataas na presyo. Ibig niya sabihin si Jesus, walang halaga. Sing halaga lang ng isang alipin. No? 30 pirasong pilak. Yan. No? Kaya nga, si Judas ay napahamak dahil sa kanyang pagkaibigin sa kayamanan. Nainip siya. Kaya binitawan niya ang Panginoon. Ano ang hinarap niya? Kayamanan. Kaya siya ay napahamak.
No? Di ba? Dapat sa atin, unahin natin ang Panginoon sa ating buhay. Huwag natin gagayahin si Judas na ibinenta ang ating Panginoon sa halagang 30 pirasong hila. No? Mababa. Halaga lang ng isang alipin. Ang ating Panginoon, Diyos. Amen? Hindi niya kasi inisip na Diyos. Si Jesus. Hindi niya pinapansin yung mga himalang ginagawa ni Jesus. Amen? Minsan tayo ganun din. Inaasantabi natin ang ating Panginoon. Di ba? Alam naman natin na naghihimala, kaya lang tayo ay mainitin. Naiinit tayo na kumilos ang Diyos sa atin na tayo'y pagalingin. Dapat tayong magkaroon ng katyagaan. Magtyaga tayo. Parot parito. Gagaling ka. Amen. Gagaling ka katulad ko. Magaling na. Amen. Konting hagod na lang. At ako'y magaling na. Amen. Yan ang ating kakapitan sa ating buhay. Ha? Si Jesus ang ating kakapitan sapagkat siya ang Misaya na isinugo ng Diyos upang tayo'y iligtas sa kasalanan. No? Napakswerte natin na tayo nanalig at nanampalataya sa ating Panginoon sapagkat ligtas. Amen. Ligtas tayo. No? Pero yung iba, kawawa sila kung di sila manalig at manampalataya sa ating Panginoon Jesus. Sapagkat sila'y mapapahamak. Di na kasalanan ng ating Panginoon yun. Yun ang siya ang grasya na binigay sa atin ng Panginoon. Kung tayo mananalig at mananampalataya sa Kanya, tayo ay maliligtas. No? Sapagkat ang lahat ng tao ay makasalanan. Walang nakarating nakapantay walang pumantay, nakaangat man lang sa atin upang hindi maging makasalanan. Tayo lahat makasalanan. Kaya ang Diyos, sa labis niyang pagmamahal sa atin, isinugo niya ang kanyang bugtong na anak na si Jesus upang tayo iligtas sa kasalanan. No, isang tundok lang ng kasalanan, hindi ka na tatanggapin sa langit. Amen? Kaya nga tayo, mayroong purgatorio. Doon, lilinisin tayo. Diba? Si Jesus, nung siya'y mamatay, siya'y bumaba sa kaibabaan, sa kailaliman. Doon sa mga yumao na mga namatay noong una. No? Ganun ang ginagawa ni Jesus. Siya'y nangangaral doon. Nililinis niya yung mga kaluluwang nakaano doon. Kung sila'y manalig at manampalataya sa ating Panginoon, tsak yun. Makakaakyat sila. Mawawala ang tuldok, kahit tuldok na kasalanan. Mawawala yan at ikaw ay makakaakyat sa buhay na walang hanggan. Amen? Palakpakan natin ang ating Panginoon. The time. 3 minutes pa. I'm so, tatawagin ko na. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Mahaba pa. Kaya't kayong lahat ay pagsumikapan ninyo ng inyong mga pinanumpang tungkulin sa Diyos. Ito'y tunay at tapat ninyong gawin at ibahagi ang mga mabubuting bagay sa inyong kapwa. Dahil sa pagkakataong iyan, dito pa lamang sa lupa,
nakakamit na ninyo ang kaligtasan. Kung kaya't ipagpatuloy ninyo ito ang aking mga anak. Dahil yan ang magiging daan upang marami rin kayong mailigtas sa pamamagitan ng pagbabahagi ninyo at pagpapalaganap ng aking salita. Salita na magbibigay pagbabago sa kanilang mga buong katauhan at lilinis sa bawat kapwa ninyo upang kung dumating man ang takdang panahon ng inyong mga hiram na buhay ay manumbalik na sa Diyos. Nakatitiyak kayo na kayo ay paparoon sa ipinaghanda ng Diyos na mga silid. At ito ang magiging permanenteng tahanan ninyo. Doon na magpupuri kayo kasama ang mga angeles, ang mga santos at mga banal, at higit sa Diyos na makapangyarihan sa ito. Yan. Diba? Ang sabi, yun daw mga inano natin, mga sinabi natin, tinakda sa atin, yung mga, ano ba yun? Yung pinangako, no? Yung ating mga pangako, na wala pa sa dila, pangako. Yung ating mga pangako sa Diyos, di ba? Tayo inordinahan mga esposa ng ating Amang Yahweh. Ano ba yung pangako natin sa ating Panginoon? Na tayo'y maglilingkod, na tayo'y magpapahayag ng mabuting balita, na tayo'y pagagamit sa Diyos. Amen yun. Na tayo'y maglilingkod sa Diyos, hindi mananatili tayo dito sa gawain ito, no? Upang makamtan natin, ang sabi nga, yung buhay na walang hanggan, dito pa lang daw, sa lupa, yung ating mga buhay, ay buhay na ganap at kasiya-siya. Yan, no? Tunay nga na dapat tayo kumapit sa Diyos. No? Huwag tayong tatalikod. Eh, pag tumalikod ka, sino kaharap mo? Si Satanas. No? Kasi pag tumalikod ka, iba na yung ginagawa mo. Gumagawa ka ng mabuti, tatalikod ka, gagawa ka ng masama. Hindi maganda. Mas maigi pa raw yung masama na naging mabuti kaysa yung mabuti na nagpakasama. No? Mahirap yun. Yung mabuti, yung masama na nagpakabuti, tatanggapin ng Diyos yun. Pero yung nandiyan ka na, alam mo na ang lahat. No? Di ba ang mga anghel, alam na ang lahat. Kaya, wala na silang kapatawaran. Pero tayong mga tao, mayroon tayong kapatawaran sapagkat tayo ay mayroong katawang panlupa. Ang ating katawan ay panlupa na nagkakasala. Maya't maya, hindi mo alam, nagsalita ka lang ganun, meron palang nasaktan. Nakagawa ka na pala ng kasalanan, hindi mo alam yon, no? Nasaktan mo pala ang damdamin ng ating kapatid sa mga sinabi mo, kaya dapat natin pag magsasalita, sisiguraduhin mabuti ang lalabas sa ating mga bibig, no? Sapagkat ang salita ay masakit kung ito ay masama. Nakakasakit ng damdamin. Di ba, hindi naman ito palaso. Hindi naman ito kutsilyo, parang kayo masaktan, pero mas sabi nga ng iba, mas gusto ko pang sampalin mo ako kaysa sabihan mo ako ng hindi maganda. Kasi nakatanim sa aking puso at isip ang iyong mga sinabi. Samantalang yung sampal
Pag ito'y nawala na, wala na. Nakakalimutan na. No? Kaya tayo ang ating mga salita, no? Huwag nating gawin nating mabuti ang lalabas sa ating mga bibig. No? Huwag masama sapagkat nakakatotoo kapag masama ang sinabi mo. Kapag ikay nagsalita, ang ating mga dila, lalo na yung mga merong ano sa dila, binigyan ng kapangyarihan sa dila, no? Nagkakatotoo. Amen? Huwag kang magsasalita ng masama. Katulad ng kapitbahay namin. Oh. Masama, sinabi niya dun sa anak niya, mamatay ka na sana, masagasahan ka. Oh. Mami ang hapon, nasagasahan. Patay yung anak niya. Amen. Iyak nang iyak. Bakit ganun? Sapagkat ang kanyang sinabi, ang kanyang salita, nagkatotoo. Kaya tayo, huwag tayong magsasalita ng masama sa ating kapwa. Puro mabuti ang ating sasabihin. Oh, sana tumama ka sa nota. Kahit hindi tumataya. Diba? Sana makakuha ka ng magandang trabaho. Pag nagkatotoo, nagdilang anggel ka, kapatid. Diba? Nagkakatotoo kasi. Sapagkat ang Diyos, ginawa niya ang lahat ng bagay sa pamamagitan lang ng salita. O, diba? Sabi niya, magkaroon ng liwanag. Nagkaroon. Magkaroon ng langit. Nagkaroon. Magkaroon ng lupa. Nagkaroon. Sa pamamagitan lang yan ng salita. Kaya nga tayo, matuto tayo magsalita ng konti lang. Kasi, konting salita, konti ang mali. Maraming salita, maraming mali. Yan. Yung ating mga dila ay ating sisinupin. Huwag kung ano-ano ang sinasabi niya. Mema lang, may masabi. Daldan. Diba? May masabi ka lang, yung pala nasaktan na yung kapatid mo. Nagkimkim na ng galit sa'yo. Ayaw na pumunta dito. Diba? Ganun ang mangyayari, diba? Oh, ano nangyari doon sa sinabi mo? Isang kaluluwa ang nakaalis. Oh, pag, ano mo yun? Cargo mo yun. Yung umalis, no? Na dapat sana'y nandito na siya ay umalis dahil sa matulis mong dila. Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Ayan. Tapos na. Amen. Ngayon naman, ang maihahabilin ko lang sa inyo, mga kapatid, tayo ay manatili sa ating Panginoon. No? Manatili tayo nakakapit sa Diyos upang ang Diyos manatili sa ating buhay. Ang nananatili hanggang wakas, ang siyang maliligtas. Amen! Palakpakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah! Praise God! Hallelujah! Maraming salamat, Inang Hermie. Nabusog ba tayo? Amen. Tunay nga na pagsumikapan lamang natin ng mga ina at esposa ni Amang Yahweh ang lahat ng kanyang ipinagkatiwalaan sa atin. Pinagkatiwalaan ka magpahayag, magpalaganap, mag-share ng iyong karanasan. Gawin po natin. Huwag tayo reklamo ng reklamo. Kalakip nito na puno tayo ng kagalakan sa ating mga puso, nababa ang loob, o taglay natin ang mga mahalagang bunga ng Banal na Espiritu Santo bilang lingkod. Na tayo ay nawa yung ilawan na yan na sumaate na nagmumula sa ating Panginoong Yesus, hindi aandak-andak, kundi masigit na magliliwanag upang marami tayong matatanglawan o maliliwanag. Amen? Dahil ito ang kinalulugdan ng Yahweh. Amen? Dahil ayaw niya na kapag tayo ay itinalaga niya, hindi tayo maging tamad, mareklamo,
Amen? Kundi pagsumikapan natin sa abot ng ating makakaya. Kung full-time o ilang oras ang maibibigay natin sa ating Panginoon. Amen? Sa treasure, sa talent, kung ano ang mga talento natin. Dahil iyan naman ay gagantihin ng ating Panginoon. Amen? So, gusto niyo pa ba ng dessert? Mga kapatid? Hinaantok na ba? Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Amen? So, tatawagin ko na. Hindi lang isa ang ipinapadala ni Amang Yahweh. Hindi lang dalawa, minsan tatlo pa. Amen? May biyaya na talagang siksik, liglig at umaapaw. Siyempre, ang ating butihing kapatid na ipinadala upang may karagdagan pa siya na ihahayag sa hapong ito. Ang ating pinalakas, pinagaling ng ating Panginoon, pinupuno rin ng karunungan at kaalaman. Ang ating minamahal na kapatid, ina ng bagong Jerusalem, inang Rini. Malakas na palakpak sa atin. Magandang hapon po sa ating lahat. Buhay ba ang Diyos? Amen. God is good.